sa tamang desisyon. Wastong datos at akmang impormasyon. Tahanan ka ng mahusay at tapat sa tungkulin lahat ng araw. Anumang hamon, we are solid, we are responsive, we are world class, we are champions. Kami matibay, masipag mahusay. Bawat bata isinisilang, sinisiguro may pangalan, kasal hanggang sa kamatayan. May talaang iniingatan, statistics ng buong populasyon. Panlipunang datos na napapanahon. Tahanan ka ng mahusay at tapat sa tungkulin lahat ng araw. Anumang hamon, we are solid, we are responsive, we are world class, we are champions. Kami matibay, masipag mahusay. National ID, pagka-Pilipino, mas mabilis at tamang serbisyo. Maginhawa at simpleng proseso, benepisyo sa bansa at gobyerno. Sa community-based monitoring system, local level statistics ang paiigtingin. Tahanan ka ng mahusay at tapat sa tungkulin lahat ng araw. Anumang hamon, we are solid, we are responsive, we are world class, we are champions. Kami matibay, masipag mahusay. Tahanan ka ng mahusay at tapat sa tungkulin lahat ng araw. Anumang hamon, we are solid, we are responsive, we are world class, we are champions. Kami matibay, masipag mahusay. Kami matibay, masipag mahusay. Ready to ditch the piles of paperwork and say goodbye to identity fraud fears? The Philippine Statistics Authority is here to level up your transactions with the National ID Authentication Services. These authentication services offer secure biometrics authentication such as live facial recognition, fingerprint scans, and iris scans, which all government agencies and private institutions can use to securely verify their clients' identities. But that's not all. The National ID system is all about making your life easier. Imagine a workday where you don't have to collect documents or fill out endless forms. That's the future we're building. And in pursuit of unlocking this vision, the PSA,
together with the Department of Information and Communications Technology, or DICT, is proud to unveil another innovation. Introducing the National ID E-Verify. The National ID E-Verify streamlines the integration with the National ID authentication services. This user-friendly website is a one-stop shop for your onboarding journey, guiding you from start to finish. Government agencies, banks, schools, local government units, and business companies all are welcome to onboard through the National ID E-Verify. Becoming a relying party of the National ID system is now easier than ever. With just few clicks, your application is on its way. Ready to onboard? Open your web browser and visit everify.gov.ph. Once on the National ID E-Verify website, click the Register as Relying Party button. Just a reminder, only the authorized organization representative shall create an account. Provide the required information to register. After the registration, check your email and click the Activate Your Account button to complete the process. Your browser will automatically return to E-Verify, confirming successful account creation. To proceed with the application, navigate to your organization profile and click Update to complete your information. To learn more about the requirements, click the downloadable requirements to access the list of documents needed to proceed. With all the documents prepared, head to System Application tab and click Add System to initiate your National ID System integration application. Fill in the required system details and upload all onboarding documents based on your chosen tier level. Once submitted, this platform also allows you to track your application's progress in real time. Upon approval, you will be provided with an API key that will allow you to utilize the National ID authentication services. Inside the E-Verify platform, there's also the developers page to guide you navigating the testing and technical integration process. With the new National ID E-Verify, we don't just verify identities, we transform them into a strategic advantage. National ID integration empowers your organization with cutting-edge verification tools, online authentication, and electronic Know Your Customer. Experience faster onboarding, reduce fraud risk, and a smoother customer journey. Join the future of secure identity verification. Visit everify.gov.ph today. Download your digital national ID now. Open your browser and visit national-id.gov.ph. Click the Proceed button to provide consent to the Philippine Statistics Authority to generate your digital national ID. There are two options to download your digital national ID through the official website. You may enter your personal information or scan your national ID QR code. Using your personal information, in the designated fields, provide the necessary information such as the first name, middle name, last name, and your date of birth. Once done, click the Continue button. Click on the Start Liveness button to begin the facial authentication. Position yourself within the frame and follow the on-screen instructions to ensure your face is centered and fully visible within the frame. You can also download your digital national ID by scanning the QR code of your national ID in card or paper form. Once scanned, you can now proceed with the facial authentication process and follow the on-screen instructions to ensure your face is centered and fully visible within the frame. Once verified, you will receive an on-screen message saying congratulations. A successful verification will allow you to view your digital national ID by clicking the View National ID button. The front of your digital national ID contains information such as the national ID card number, last name, given name,
middle name, date of birth, address, QR code that contains the citizen's national ID card number, and a front-facing photograph of the national ID registered citizen. While the back of your digital national ID contains your digital national ID number and your demographic information such as sex, blood type, marital status, place of birth, and a QR code that contains the demographic information in a front-facing photograph once scanned through the national ID check. To obtain a personal copy, your digital national ID can now be downloaded through the official website. Just click the download button. The digital national ID is now accepted as a valid proof of identity to all government and private institutions subject to authentication. Non-acceptance of the digital national ID by any institution or establishment can be reported by the citizen through the email info@philsys.gov.ph or dial 1388. The PSA reiterates that the unauthorized printing of polyvinyl chloride card and other materials, preparation or issuance of the digital national ID by any person or institution is punishable by law in accordance with the Section 19 of Republic Act No. 11055 or the Philippine Identification System Act. Verify through the National ID Check now. Open your browser and visit everify.gov.ph/check. Scan the QR code of your national ID, whether it be a PVC card, paper form, or the digital national ID. Once scanned, an authentic national ID will provide a message that says the national ID has been verified. The successful authentication of the national ID card will show the citizen's national ID card number, demographic information, date of issuance, and best capture finger. The successful authentication of the national ID in paper form will show a front-facing photograph, the citizen's national ID card number, demographic information, date of issuance, and best capture finger. Upon verification in the national ID check, the front QR code of the digital national ID contains the citizen's national ID card number for a line party's consumption. The successful authentication of the back QR code of the digital national ID will show a front-facing photograph of the citizen, national ID card number, digital ID number, and the demographic information. If the ID is fake, damaged, or the QR code has been tampered with, a pop-up message will appear on screen saying that the QR code could not be read. Ready to ditch the piles of paperwork and say goodbye to identity fraud fears? The Philippine Statistics Authority is here to level up your transactions with the National ID Authentication Services. These authentication services offer secure biometrics authentication such as live facial recognition, fingerprint scans, and iris scans, which all government agencies and private institutions can use to securely verify their clients' identities. But that's not all. The National ID system is all about making your life easier. Imagine a workday where you don't have to collect documents or fill out endless forms. That's the future we're building. And in pursuit of unlocking this vision, the PSA, together with the Department of Information and Communications Technology, or DICT, is proud to unveil another innovation. Introducing the National ID E-Verify. The National ID E-Verify streamlines the integration with the National ID Authentication Services. This user-friendly website is a one-stop shop for your onboarding journey, guiding you from start to finish. Government agencies, banks, schools, local government units, and business companies all are welcome to onboard through the National ID E-Verify. Becoming a relying party of the National ID system is now easier than ever. With just few clicks, your application is on its way. Ready to onboard? Open your web browser and visit everify.gov.ph. Once on the National ID E-Verify website, click the Register as Relying Party button. Just a reminder, only the authorized organization representative shall create an account.
provide the required information to register. After the registration, check your email and click the Activate Your Account button to complete the process. Your browser will automatically return to E-Verify, confirming successful account creation. To proceed with the application, navigate to your organization profile and click Update to complete your information. To learn more about the requirements, click the downloadable requirements to access the list of documents needed to proceed. With all the documents prepared, head to System Application tab and click Add System to initiate your National ID System Integration application. Fill in the required system details and upload all onboarding documents based on your chosen tier level. Once submitted, this platform also allows you to track your application's progress in real time. Upon approval, Mic test. Magandang hapon sa inyong lahat. Malagod po namin kayong tinatanggap sa pulong balitaan ng Philippine Statistics Authority hinggil sa antas ng pagtaas ng presyo ng bilihin sa probinsya ng Sorsogon para sa buwan ng Hulyo 2026. Welcome to the July 2026 press conference for the inflation report of the province of Sorsogon. Bago tayo magsimula, nais ko pong batiin ang ating mga inimbitahang resource persons o tagapagsalita mula sa ating mga katuwang na ahensya. Mula sa National Food Authority Sorsogon Provincial Office, makakasama natin ang kanilang Acting Supervising Grains Officer na si Mr. Arvin Lazaro. Mula naman sa Department of Agriculture Sorsogon Provincial Office, makakasama din natin ang kanilang Science Research Specialist 2 na si Mr. Carl Robert F. Ador at si APCO Tech Staff Armando A. Millaflor Jr. Mula naman sa Office of the Provincial Agriculturist, makakasama din natin ang kanilang Planning Officer 2 na si Mr. Hines F. Duniega. Magandang hapon po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong pagdalo. Atin din pong pasalamatan ang ating mga press at media partners na kasama natin ngayon. Makakasama natin ang DWDR, Philippine Information Agency at Botox News Online. At sa iba pa po nating stakeholders, sa ating mga kasamahan at kaibigan mula sa PSA field offices na kasalukuyang dumadalo sa ating press conference on-site at online upang makibalita sa kalagayan ng inflation sa probinsya, maraming salamat din po sa pakikibahagi. Sa ating mga kalahok, nais din po naming ipaalam na ang press conference na ito ay kasalukuyang naka-livestream online sa Facebook page ng Philippine Statistics Authority Sorsogon. Sa puntong ito, atin ang tawagin ang Officer in Charge at Supervising Statistical Specialist ng Philippine Statistics Authority, Sorsogon Provincial Statistical Office upang magbigay ng ulat patungkol sa inflation sa probinsya para sa buwan ng Hulyo. Ating pakinggan ang ulat mula kay OIC at SSS Cross Dory L. Lee. Magandang hapon sa inyong lahat. Ang Philippine Statistics Authority ay mag-uulat ng antas ng inflation sa probinsya para sa buwan ng Hulyo 2026. Ang headline inflation rate o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa probinsya ay bumagal sa antas na 7.4% nitong Hulyo 2026. Noong Hunyo 2026, ang inflation rate ay naitala sa antas na 8.1% at 1.8% naman noong Hulyo 2025.
Ang average inflation mula Enero hanggang Hulyo 2026 ay nasa antas na 5.4%. Ang pangunahing dahilan ng mas mababa na antas ng inflation nitong Hulyo 2026 kumpara noong Hunyo 2026 ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 4.8% inflation rate. Ito ay may 76.0% share sa pagbaba ng pangkalahatang inflation sa probinsya. Ang nag-ambag sa mas mababa na antas ng inflation ng food and non-alcoholic beverages nitong Hulyo 2026 ay ang mabagal na pagtaas ng presyo ng fish and other seafood na may 4.7% inflation rate at meat and other parts of slaughtered land animals na may negative 10.3% inflation rate. Ang pangalawang dahilan ng mas mababa na antas na inflation nitong Hulyo 2026 ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng transport na may 7.7% inflation rate. Ito ay may 14.5% share sa pagbaba ng pangkalahatang inflation sa probinsya. Ang nag-ambag sa mas mababa na antas ng inflation ng transport nitong Hulyo 2026 ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng gasolina na may 39.0% inflation rate. Ang pangatlong dahilan ng mas mataas na antas ng inflation nitong Hulyo 2026 ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng education service na may 11.3% inflation rate. Ito ay may 4.2% share sa pagbaba ng pangkalahatang inflation sa probinsya. Ang nag-ambag sa mas mababang antas ng inflation ng education services at ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng tertiary education ay na may 18.3% inflation rate. Ang pangunahing nag-ambag sa overall inflation nitong Hulyo 2026 ay ang housing, water, electricity, gas, and other fuels. Ang commodity group na ito ay nagtala ng 17.0% inflation rate at 38.4% share sa pangkalahatang inflation sa probinsya. Ang dalawang pangunahing nag-ambag sa inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang mga sumusunod. Renta sa bahay na may 20.0% inflation rate at electricity na may 18.4% inflation rate. Ang pangalawang commodity group na may pinakamalaking kontribusyon sa pangkalahatang inflation nitong Hulyo 2026 ay ang food and non-alcoholic beverages na may 4.8% inflation rate at 30.9% share sa pangkalahatang inflation sa probinsya. Ang pangunahing nag-ambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang cereals and cereal products na may 20.5% inflation, partikular dito ang bigas. Ang transport, ang pangatlo, sa may pinakamalaking ambag sa pangkalahatang inflation nitong Hulyo 2026 na nasa 7.7% inflation rate o 7.8% share. Ang mga pangunahing nag-ambag sa inflation ng transport ay ang gasolina na may 39.0% inflation rate. Ang limang pangunahing commodities na nag-ambag sa overall inflation nitong Hulyo 2026 ay ang mga sumusunod. Bigas na may 30.4% inflation rate at 2.6 percentage point share. Renta sa bahay na may 20.0% inflation rate at 1.8 percentage point share. Electricity na may 18.4% inflation rate at 0.7 percentage point share. Other pelagic fish na may 17.1% inflation at 0.7 percentage point share at ang gasolina na may 39.0% inflation rate at 0.5 percentage point share. Sa 13 commodity groups, 7 sa commodity groups ang nagtala ng mas mababa na antas ng inflation nitong Hulyo 2026 kumpara noong Hunyo 2026. Ito ay ang mga sumusunod. Food and non-alcoholic beverages na may 4.8% inflation rate. Transport na may 7.7% inflation rate. Restaurants and accommodation services na may 7.9% inflation rate. Alcoholic beverages and tobacco na may 5.1% inflation rate. Health na may 4.3% inflation rate. Education services na may 11.6% inflation rate.
at recreation, sport, and culture na may 9.9% inflation rate. Samantala, mas mataas ang naitalang inflation rate nitong Hulyo 2026 sa mga sumusunod na commodity groups. Housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 17.0% inflation at personal care and miscellaneous goods and services na may 4.6% inflation rate. Nagtala naman ng kaparehas na antas ng inflation noong Hulyo 2026 ang mga sumusunod. Clothing and footwear na may 2.7% inflation rate, furnishings, household equipment, and routine household maintenance na may 8.4% inflation rate, financial services na may 0% inflation rate, at information and communication na may 1.3% inflation rate. Sa 11 pangkat ng pagkain, 4 ang nakapagtala ng mas mabilis na pagtaas ng presyo noong Hulyo 2026 kaysa noong Hunyo 2026. Ito ay ang mga sumusunod. Fish and other seafood na may 4.7% inflation rate gaya ng dilis. Oils and fats na may 10.4% inflation rate tulad ng mantika. Milk, other dairy products, and eggs na may 0.3% inflation rate tulad ng itlog. At flour, bread, etc. na may 2.6% inflation rate gaya ng tinapay. Nagtala naman ng mas mabilis na pagbaba ng presyo nitong Hulyo 2026 kumpara noong Hunyo 2026 ang meat and other parts of slaughtered land animals na may negative 10.3% inflation rate, particular dito ang karne ng manok. Samantala, 3 ang nakapagtala ng mas mabilis na pagtaas ng presyo noong Hulyo 2026 kumpara noong Hunyo 2026. Ito ang mga sumusunod. Bigas na may 30.4% inflation rate, corn na may 8.2% inflation rate, at fruits and nuts na may 10.7% inflation rate gaya ng buko. Nagtala naman ng mabagal na pagbaba ng presyo nitong Hulyo 2026 ang sugar, confectionery and desserts na may negative 2.5% inflation at vegetables, tubers, etc. na may negative 6.5% inflation gaya ng repolyo. Nakapagtala naman ng kaparehas na antas ang ready-made food and other food products not elsewhere classified na may 5.0% inflation rate, particular ang banana ketchup. Pagdating sa rehiyon ng Bicol, ang headline inflation rate ay bumagal sa antas na 7.4% nitong Hulyo 2026. Noong Hunyo 2025, ito ay naitala sa antas na 1.7% at 7.6% naman noong Hunyo 2026. Sa mga probinsya sa rehiyon ng Bicol, halos lahat ng probinsya ay nakapagtala ng mas mataas na antas ng inflation rate maliban sa Masbate at Sorsogon na nakapagtala ng mababang antas ng inflation rate. Ang Masbate ay nakapagtala ng 6.6% inflation rate at ang Sorsogon naman ay nakapagtala ng 7.4% inflation rate. Ang mga sumusunod naman ay nakapagtala ng mas mabilis na pagtaas ng presyo. Camarines Norte na may 9.4% inflation rate, Camarines Sur na may 8.4% inflation rate, Catanduanes na may 7.1% inflation rate at Albay na may 5.9% inflation rate. Ang inflation rate para sa bottom 30% income households nitong Hulyo 2026 ay bumagal sa antas na 7.6%. Noong Hunyo 2026, ito ay naitala sa antas na 8.3% at 0.5% naman noong Hulyo 2025. Ang average inflation para sa bottom 30% income households mula Enero hanggang Hulyo 2026 ay nasa antas na 5.1%. Ang pangunahing dahilan ng mas mababa na inflation para sa bottom 30% income households nitong Hulyo 2026 ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod na commodity groups. Food and non-alcoholic beverages na may 7.3% inflation rate at 83.2% share. Transport na may 5.8% inflation rate at 9.0% share. At ang restaurants and accommodation services na may 7.8% inflation rate at 2.5% share. Ang 5 pangunahing commodities na nag-ambag sa overall inflation para sa bottom 30% income households
Nitong Hulyo 2026 ay ang mga sumusunod. Bigas na may 31.1% inflation rate at 3.8 percentage point share. Renta sa bahay na may 20.0% inflation rate at 1.4 percentage point share. Other pelagic fish na may 17.1% inflation rate at 0.9 percentage point share. Electricity na may 18.4% inflation rate at 0.5 percentage point share. At restaurants, cafe, and the like na may 7.8% inflation rate at 0.5 percentage point share. Ang monthly data ng inflation para sa all-income households at bottom 30% income households ay inyong makikita sa website ng Philippine Statistics Authority. Maaari rin itong ma-access sa mga links na naka-flash sa screen o sa pamamagitan ng pag-scan ng QR codes na nasa screen. Dito nagtatapos ang aking paglalahad ng antas ng inflation o pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin at serbisyo sa probinsya ng Sorsogon para sa buwan ng Hulyo 2026. Ang Philippine Statistics Authority ay lubos na nagagalak sa inyong paglahok sa press conference tungkol sa inflation sa probinsya ng Sorsogon. Salamat at magandang hapon sa ating lahat. Maraming salamat ma'am para sa iyong ulat tungkol sa inflation sa probinsya ngayong Hulyo. Ngayon po ay nais yung imbitahan ang ating mga resource persons na maupo dito sa unahan. Para sa mga katanungan, malugod po itong sasagutin ng ating mga tagapagsalita at ating SSS at OIC. Para sa ating mga kaibigan, kasamahan at stakeholders online, maaari rin po kayong magpadala ng inyong mensahe sa ating comment section. Ang mesa ay atin na pong binubuksan para sa mga katanungan. Inaanyayahan po namin ng lahat na makilahok at makibahagi upang mabigyang kasagutan ng inyong mga katanungan. Meron po bang may tanong, ma'am? Sige. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kay Ma'am Crossdory po, itong presentation po ninyo, ma'am, although may nakikita tayo na bahagyang pagbagal ng inflation rate, ito ba sa pangkalahatan ay good news? At ito ba ay mabuti para sa ating ekonomiya dito sa Sorsogon? Sige po. Good afternoon, ma'am. And then sa kasama natin po dito sa sa presscon. Ito po, kung ihahambing po natin siya, ma'am, versus the last month inflation, ay masasabi po nating bumaba po siya. Kasi pag tiningnan po natin lahat ng mga contributors, ay makikita po nating malaki din po yung epekto ng mga tatlong main contributors sa pagbaba po ng inflation. Kung sa ito po ay good news, dahil po bumaba, ibig sabihin hindi na po actually bumaba ang presyo. Parang bumagal lang po ang pagtaas ng presyo dahil nga po kahit papano ay may controls na nailagay po para sa ito nga pong economic shock na dahil sa nangyari pagtaas ng mga presyo ng mga gas po and fuel. So siguro po maaring masabi na ito ay good news because bumagal po ang pagtaas ng presyo. But kung compare po natin, dahil ang inflation naman po ay year-on-year comparison, so malayo po siya doon sa sa movement ng prices natin noong July 2025 na 1.8% lamang, while ngayon po ay 7.4% po ang ang increase. Thank you, ma'am. So kahit papaano, may konting relief ang mga Sorsoganon. Gawa nga po ng ang dapat maintindihan, ma'am, ay bumagal. Ibig sabihin, kung ang purchasing power ko ngayon ay ganito, medyo hindi ko kailangan magdagdag muna ng budget. Tama ba ako, ma'am? Bali, ma'am, ang ating purchasing power of the peso po ay nanatili sa 73.73. Tama ba, no? Tama ba ako, technical staff? Sa 0.73 centavos. I think for how many months na siya? 3 months na po siyang 0.73
ang value ng peso. Ano nga ang ibig sabihin natin noon, ma'am? Pag halimbawa dati nung June, Opo, oo. kung noong pong 2018, dahil ang base year po, Ay, okay. ang point of comparison po natin ay ang value ng ating piso noong 2018 ay talagang piso. So, habang lumalayo po tayo sa 2018 ay dahil tumataas din po ang presyo ng ating mga bilihin. So, ngayon po, ang real value niya ay nasa 73 centavos na lang po siya. Kaya kung meron ka pong 100 peso na hawak sa ngayon, kung baga ang value po niyan ay, or ang mabibili niya ay, kung i-compare natin, ay nasa 73 lamang noong 2018. Safe, ma'am, if we will say, habang tumataas ang inflation rate, bumababa ang halaga ng pera? Tama po, ma'am. Yan po talaga ang epekto ng ating inflation, ang pagbaba po ng purchasing power of the peso. Okay. So, with that, ano po kaya ang pwede pa nating maiambag para hindi magpatuloy ang pagtaas ng inflation? Ang ating po ma'am inflation rate kasama ang Consumer Price Index and other economic indicators ay binabantayan ma'am ng DepEd kasama po ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Sila po ay continuously monitoring dahil sila po ay may ginagawa ma'am na paraan. Halimbawa po kung tataas ang presyo, minsan po ay kailangan nilang maglagay ng pera o magpa-circulate ng pera sa ating ekonomiya para po madagdagan ang capacity ng mga tao sa pagbili. Kaya po meron tayong mga programa na linalabas ang ating gobyerno. But primarily po ang Bangko Sentral ay nakabantay po para dito sa inflation na parang kahit papaano ay ma-stabilize siya at hindi siya yung mag-balloon or tumaas po talaga. Sila po ay nakabantay. But kasama po ng other government agencies, sila din po ay mayroong mandato na tumulong po para mas matulungan yung ating mga kababayan na ma-alleviate or mabawasan po yung yung predicament o yung pamamroblema po nila sa ganitong tumataas po ang presyo ng ating mga bilihin. Salamat po. Meron po bang ibang katanungan? Good afternoon po. I'm Jogi Ba from the Votox News Online. Yung inflation rate na po ito, Sir Sogon lang po siya, no po? Okay po. Question ko lang po. Kasi yung mga rental po dito sa Sir Sogon, masyado siyang mataas, 20% ang inflation rate, which means nito, mas lalo pang tumaas yung pag-uupa dito sa Sir Sogon. So aware po kayo na yung Sir Sogon po ang may pinakamataas na rental dito sa sa probinsya. Unlike po sa Legazpi, sa Albay, ang baba po kasi ng rental nila. May magagawa po ba tayo dito? Okay, ma'am. Kung kami, ma'am, kami po as an agency as PSA, hindi po kami, ma'am, ang ahensya, ma'am, na may control or may regulatory powers when it comes to regulating nga po the rent. Kami, ma'am, ay pagkuha po, ma'am, ng mga prices and then pag-compute po ng Consumer Price Index and inflation rate. Good observation, ma'am, kasi po na ikumpara po nyo talaga kung bakit mataas at saan mataas. Pero ma'am, sa part po namin ay wala po ma'am ang PSA na hindi po siya part ng mandate to regulate the rentals nitong, for example, sa mga upa sa bahay. Okay, ma'am. May kasi ako na isa pang question. Kasi po, ma'am, di ba po, laging sinisisi nila inflation rate kaya tumataas ang mga bilihin, ang everything, no? Ngayon po, yung about naman sa meat, Opo. yung karne ng manok kanina sabi mo bumaba. Pero yung yung mga baboy, pag nagtataas po yung presyo nila tapos bumaba naman yung sa inflation rate, ganun pa rin po ang presyo nila, hindi sila bumababa. So baka po meron po kayo mai-recommend na pwedeng gawin ng ating agency para po maibaba din naman siya. Bumaba yung inflation rate, bumaba yung bentahan, dapat po bumaba din yung presyo pero hindi po nananatili po siya sa ganoong presyo katulad po ng mga gasolina. Oo, ma'am.
Ang bawat commodity po, ma'am, kasi ay sa bawat lugar, ma'am, hindi naman po natin masasabi na kung ano po ang kinoconsume natin sa ating lugar ay galing lamang sa, for example, sa Sorsogon Province, yung kasama po sa market basket ng Sorsogon, like ito, mga karneng baboy, karne ng baka o karne ng manok. Example lang po ito, ay hindi naman po natin masasabing galing po yan lahat dito sa probinsya ng Sorsogon. May galing po sa labas, pumapasok dito. And the same way po, yung Sorsogon production ay linalabas din po. Marami pong factors na bakit na nakaka-influence, bakit po nare-retain pa din yung ganoong presyo kahit nga po sa part ng may naitalang pagbaba sa other sub-commodity groups ng isang commodity item. Kung kaya't po, ma'am, hindi natin masasabi talaga na na-influensyahan niya yung sa grupo ng commodity. For example, ma'am, may mga lugar na ganun pa din, mataas pa din ang presyo kahit may naitalang pagbaba ng presyo dahil nga po, ma'am, yung ibang logistics na kinakarga nila doon sa presyo. Kasi nga, ma'am, iba po yung sinasabi nating retail price, iba din po yung consumer price na sinasabi. Mas ma-explain po sana yan ng ating taga DTI kung bakit po ganun yung pagkakaiba ng presyo. Sige, si sir. Sa agriculture, baka may ma-share. Si sir. Hello po. Sige po. Naka-on na po. Opo, yung sa, ang issue po kasi ngayon ay yung sa price ng farm gate price, live weight ng baboy. Yun po yung talagang pinaka-question. Sa ngayon po, yung farm gate price po sa price monitoring po namin ay for market size hogs ay nasa 130 per kilogram and yung meat po ay 260 to 280. Pero meron po tayong nakikita na nagbebenta na po ng 250 to 240. Meron din pong 230. Ito pong pagbaba ng presyo ng farm gate price ng live weight ng baboy ay marami pong factor na involved lalo included na po dito yung meron po tayong mga pumapasok na additional supply ng meat and isa din po ay yung pag-recover po o yung pag-bounce back po ng local hog supply dito lalo na po sa Sorsogon kasi tatandaan po natin ng mga past few years meron po tayong pumapasok na sakit, katulad po ng ASF, ngayon po ay nagre-recover na. So by law of supply and demand po, tumataas po yung supply natin ng baboy. Ang nagiging, pag nakakapagpataas lang po ng inputs dito ay yun pa din pong consistent na price po ng ating petroleum products na nakaka-apekto po sa price ng feeds, lalo na po sa rice bran, sa corn, na hindi po talaga basta-basta natin maibababa yung inputs na kailangan para makapagpalaki ng baboy. Pero dahil po marami po tayong supply ngayon, bababa po talaga yung presyo ng ating meat. Included na din po dito, siyempre po, yung mga meat po, pag bumaba po yung presyo ng baboy, yung ibang other meat po gaya ng chicken, naapektuhan din po talaga. Pero yung Department of Agriculture po ay may mga measures naman po na ginagawa para matulungan yung ating mga farmers. Meron pong ginagawa ngayon na yung iba pong LGUs ay nagpapalabas ng floor price ng ating live weight at nag-i-impose naman po ng ceiling po para sa karne. Para yung i-weigh po kasi natin dito yung mga hog raisers and yung mga consumers. Na yung mga consumers po ay hindi naman po mahirapan sa pagmahal ng presyo ng karne at yung mga hog raisers po ay hindi naman po malugi sa pag-aalaga ng kanilang mga baboy. Yan po. Thank you po. Maraming salamat po, sir, at this point. Bago po natin ipagpatuloy ang tanungan, we acknowledge the presence of Mr. Arvin Lazaro from the National Food Authority. Dito na po tayo sa unahan, sir. Thank you po. Sino pa po ang may ibang katanungan? Yes po, good afternoon, ma'am. Shelly Adbaharo po from DWDR.
Ma'am Dory, kanina po, marami ka pong na-mention na kung saan ay marami po yung mga nagsipagtaasan po ng presyo. Pero from those commodity groups, ano po yung grupo na may pinakamalaking ambag sa inflation rate po? Thank you very much, ma'am. Balikan lang po natin yung presentation para makita po natin. So ito po yung mga major contributors sa ating July 2026 inflation. We have malaki pong percentage share ay nanggagaling sa housing, water, electricity, gas, and other fuels. Specifically po, na 38.4%, and nakita po siya, ma'am, dito sa rentals and sa electricity. So as you can see. And then next po is the food and non-alcoholic beverages na may percent share din po na nasa 30.9%, and nakita po ito, ma'am, na malaki ang increase sa cereal and cereal products. While sa transport po, yung pangatlong contributor, which nag-ambag siya ng 7.8% sa inflation, ito po ay nanggagaling sa gasoline. Yes, ma'am. So, follow up ko lang po. Sa tingin niyo po ba, ma'am, sa mga commodity groups na po yan, sapat po ba sa kasalukuyang minimum wage ang laban po sa pagtaas po ng mga presyo na yan? Oo, ma'am. Ang pag-compute po kasi, ma'am, ng minimum wage ay ang isa pong basihan nga po ay ang purchasing power of the peso. Kung ano nga po, ma'am, kung titingnan po natin, i-promote ko na lang po yung yung para po kayo na din po makatulong kayo kung makita kung ano talaga yung value ng peso natin ngayon. Ay meron po kaming yung link na pwedeng i-share para ma-compute yung personal inflation. And of course po, makita nyo po din doon kung paano. Pwedeng i-flash po sa screen. So ma'am, yun nga, ma'am, ang isa po din sa basihan ng kung nagre-recompute or may update sa ating minimum wage ay katulong po doon sa pagtingin nga po itong inflation rate, and at the same time po yung purchasing power of the peso. Ngayon, ma'am, sige i-share. Kaya ba siya i-share sa sa ating screen? And habang naghihintay po tayo, baka meron pa po ng ibang katanungan sa ating ibang tagapagsalita. Kay Sir Arvin po, sir, good afternoon. Sir, sa NFA ka po, So, Yes po, ma'am. Yes po, sir. So, tatanungin ko lang po, sir, kamusta po ang sitwasyon ng ating distribution ng ating NFA rice dito po sa Sorsogon po? Thank you po. Good afternoon po. Sorry at medyo na-late po ako ngayon. Sa ngayon po, ang actual, kumbaga yung sitwasyon ngayon sa distribution ng NFA, kasalukuyan po meron tayong P20, yung sa NFA Sorsogon Branch Compound. Meron tayong sa Santa Magdalena, LGU Santa Magdalena po, meron din silang P20 doon sa munisipyo nila. At meron din po tayo sa OPAG, sa province of Sorsogon. So yung distribution po natin, medyo minimal pa sa ngayon, pero ongoing po yung ugnayan namin with mga farmers and doon sa mga municipal agriculturists sa MAU. Lahat ng LGU po ay inaanyayahan namin na makipag-ugnayan at magkaroon din sila ng P20 sa kanilang mga munisipyo po. Yan po. Thank you, sir. Meron pa po bang ibang tanong? Medyo nagnuno-on. Sige, sir. Siguro, hindi ko alam kung si OPAG o kaya si sir sa DA, gaano na ba kadami ang Kadiwa store natin dito sa Sorsogon?
Yung exact figure po, hindi ko po mabibigay. Pero as of now po, lahat po ng municipalities and cities po, dito po sa Sorsogon ay meron pong kadiwa. And ang iba pong municipality ay meron pong multiple kadiwa stores na ang iba po ay hawak ng LGU, ang iba naman po ay in collaboration po with cooperatives and associations. Itinanong ko lang sir kasi isa sa mga hakbang na ginagawa ng ating pamahalaan yung kadiwa para syempre sa abot kamay na presyo ng mga bilihin, although may mga observations din tayo na kahit sa kadiwa may mga matataas na presyo ng mga bilihin, mga agricultural products actually. Sir, paano ninyo minomonitor yung ganong klase ng mga bentahan nitong mga supposedly abot kamay na mga produkto? Yung kadiwa po kasi, aside from helping po yung tulungan po yung mga consumers na makaabot po ng mga abot kamay na mga produkto, dun po sa kadiwa ay may mga options po. Meron pong mga value-added products and high-value crops na yun po talaga ang mataas ang presyo. Kung halimbawa po yung isang klase po ng gulay, dun po sa isang nagtitinda ay intended for the masses, meron naman po talaga yung parang yung value-added products, yung organic products, yun po siguro yung na-observe. Kasi yung kadiwa po, may price naman po talaga silang ini-state. Kung yung product po, yung gulay po ay ganito dapat ang presyo, meron po siyang price ceiling na binibigay. May SRP po, opo. Yung SRP. Yung kadiwa naman po natin, aside, sinasabi ko po kanina, aside po from to help yung consumers, it's another avenue po kasi para yung mga farmers, lalo na po yung mga farmers, example po yung nag-grow ng organic vegetables, value-added products, yun po din yung area nila para ma-showcase yung kanilang mga products. Kaya meron po talaga tayong makikitang medyo mataas-taas po compared sa normal po na klase ng produkto na nakikita natin sa merkado. Sige. So, kailangan pala kung ako ay isang mamimili, syempre titingnan natin talaga yung mga sinasabi ninyo, mga high value Opo. crops, yung mga ganon. So, talaga balik ulit tayo sa pagiging wais na mamimili. Opo, titingnan po natin isa iba-ibang store, gaya po ng parang nasa palengke, ito po may tinda siyang bigas, ito may tindang bigas, ito may tindang bigas. Hindi po natin siya pwedeng ikumpara ng pararehas kasi malay natin yung bigas niya ay red rice, brown rice, purple rice. Doon po tayo babase. Alam po. Ayan, okay. So, balik tayo doon sa wais na mamimili. Sige, para naman kahit meron tayong inflation, ma'am, ay nakakaagapay pa rin tayo doon sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Siguro last question ko na ito. Sa kabila ng mataas na buying price ng gobyerno, I think kay NFA siguro ito, sa kabila ng mataas na buying price ng gobyerno, bakit nananatili pa rin pong mataas ang retail price ng bigas sa mga palengke ng Sorsogon? Wala ba tayong mga subsidy? Balik naman ako kay DA. Para at least makontrol natin yung pagsirit ng mga taas ng presyo ng bigas sa market po. Hello po. Opo ma'am, sa ngayon po kasi, ang buying price ng NFA ay 27 per kilo po, yung clean and dry. So sa market po, yung kaya medyo tumataas yung presyo ng bigas kasi may mga imported rice na kasama. May mga hindi naman lahat local rice po yung binebenta sa palengke. May mga imported rice din po. Pero ang karamihan din po na mga local rice natin, hindi naman lahat sa legitimate na magsasaka. May mga din po sila na may mga traders din po diyan na nagbebenta. Kaya hindi po natin masabing bakit hindi bumaba yung presyo ng bigas natin. Yun po. Thank you, sir. Meron pa po bang tanong? Yung production po natin ng palay po ng
palay po. From 2025 po ay first semester 54,313 metric tons. Ngayon pong 2026, first semester po 54,596. So hindi po sila nagkakalayo. Kasi yung mga interventions po ng DA ay consistent naman. Ngayon pa lang pong wet season from June to July ay may nasa 9,000 plus na po tayong bags ng seeds na na-distribute sa ating mga farmers. Ang nakikita po natin ditong isang reason kung bakit tumataas pa din o hindi bumababa yung presyo ng palay. Kasi babalik po tayo sa presyo ng petroleum products. Lahat po ng umpisa po sa pag-harvest po ng palay, kailangan po ng diesel, ng gasolina, yung mga harvester po, yung pag-transport, kaya ito po talaga yung nakaka-apekto. Isa po ito sa, yung po yung tinitingnan po ng DA, and yung naman pong sinabi ni Sir na imported rice, ang DA naman po ay nagmo-monitor po, may price ceiling po ang imported rice natin sa market. Kung meron po, tingnan nyo po kung mabibisita nyo po sa Facebook page po ng Department of Agriculture Regional Field Office number 5. Meron po doon sinasagawa na market monitoring po ng imported rice na kung ano po yung stated na price po nung kung anong classification ng imported rice, yun lang po talaga dapat. Hindi po sila pwedeng tumaas doon. Pwede nyo po itong, kung may nakita po kayong imported rice na sobra po doon sa suggested retail price, ay pwede nyo po itong i-report sa Department of Agriculture. Sa interventions naman po, ang DA po kasi ay, ang intervention namin ay nasa farmers. As of now po, dahil sa fuel crisis, meron po kaming nabigyan na 22,531 farmers, rice and corn farmers po ito, ng amounting po 2,325 pesos each farmer po. Ang amount po ay na nabigay ng DA po sa Region 5 ay 52,384,575. Na ito po ay tulong natin sa ating mga farmers na sila ay maliban sa interventions natin sa fertilizer at sa seeds, hybrid seeds po ang binibigay ng DA. Sa inputs po, gaya ng gasolina at diesel, may pangdagdag pong gastos ang ating mga farmers. Thank you po. Lahat na po ng munisipyo sa Sorsogon po ay napuntahan na po nitong PAFP, Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks. So lahat pati po fishers meron pong nakukuha. Yung binigay po ninyo na data ay sa kabuuan ng Bicol region yon, or specifically for Sorsogon po? Yung specifically po for Sorsogon. For Sorsogon. Yung Thank production po and yung distribution. Yung allotted 52 million. Okay. That's only for Sorsogon. Opo. Actually, ang tanong ko ay nasagot na rin po eh. Kaya lang ang tanong ko talaga is for both magsasaka at mangingisda. So nabanggit mo na po yung sa magsasaka, ano naman po yung sa mga mangingisda natin? Paano nyo po sila natutulungan? Sa mangingisda po. Sa amin po kasi sa region po, attached agency po namin ang BIFAR, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pero tinutulungan din, ang BIFAR po, meron din po, yung pong 22,000 plus na farmers pong nabigyan, rice and corn farmers pa lang po yun. Hindi pa po doon kasali yung sa fisher folks na meron din pong nabigay. Yung data po ay nasa BIFAR. So, question lang po, sir, kasi po may nakausap po akong mga mangingisda din. Parang ang kasi sa kanila is paano nakakarating sa kanila yung dapat na tulong ng pamahalaan since na kasama naman sila sa mangingisda. Paano po ba sila dinidirektang ibigay? Kasi ang iba daw may bangka lang tapos hindi naman nangingisda. Gaya po ng sa ating mga farmers po, rice, corn, vegetable, livestock farmers, meron po tayong registry system. Ang tawag po natin dito sa DIA, Registry System for Basic Sectors of Agriculture or RSBSA. Free po ang registration dito. Pumunta lang po sila sa kanilang mga Municipal Agriculturist Office, City Agriculturist Office. Magpa-register po sila para po makasali po sila doon sa lista. May verification naman po ito. Gaya po ng sa mga rice farmers, hindi naman po kailangan na sa'yo mismo nakapangalan kasi yung lupa. Halimbawa po ikaw ay nagre-rent. Pwede kang magpa-register basta po mapatunayan na ikaw ay talaga ay farmer.
Yung mga requirements po ay nasa kanila na pong municipal agriculture offices po. Gaya, same din po sa ating mga fishers, parehas din po. Dagdag yata si sir. Dagdag lang po. Ang sa Fisher Fox po, ang tawag po sa registration nila is yung Fish R para po sa mga Fisher Fox. At saka hindi lang po yung mga mangingisda yung pwede po mag-register sa Fish R. Kahit yung shellfish gatherer, yung dumadampot ng mga shellfish at saka binibenta. Yung nagbebenta ng mga shellfish at mga isda, pwede rin po sila mag-register sa Fish R. Isa pa po, may yung boat R naman po, yung registration naman po sa mga bangka. In case po na may magkabagyo, masira yung bangka, mawala yung bangka, yung mga fishing gears nila mawala during mga calamities, may corresponding insurance din po yun, ma'am. So, Fish R at saka boat R po. Alam talaga sila sir, may 200 registration fee po kasi para sa mga mangingisda. Wala po, libre po yan, ma'am. Okay. At least po, malinaw lang, ano? Thank you po, sir. May tanong pa po ba tayo? Okay na po. Macy, balikan ko yung tanong ni Ma'am kanina about yung in relation nga po doon sa tinatanong niyo about sa minimum wage and effect ng inflation. Ang pinaka-direkta po talaga, Ma'am, na effect ng inflation doon sa minimum wage. Syempre po, yung capacity, yung purchasing power of the peso. So, syempre, Ma'am, pag bumaba ang value ng peso dahil sa pagtaas ng presyo, mababawasan yung halaga and mababawasan din yung mabibili ng sinusweldo. So, yun, Ma'am, ang sagot doon sa epekto. Gusto ko i-promote po, Ma'am, yung personal inflation calculator. Pwede pong i-share natin sa screen kasi pwede po ito magamit ng ating mga nanonood, ng mga kababayan na interesado na gusto nila makita, Ma'am, kung ano ba ang malaki ang share ng gastusin nila among doon sa different commodity items na part nitong sa inflation. And then makompute po nila yung inflation din na nararamdaman nila doon sa value ng pera nila. May link po kami, Ma'am, na pwedeng i-share sa inyo. And then ito yung chance ko lang na i-share ito para mas malaman po ng public na meron po tayong may link, Ma'am, pero gusto ko lang, Ma'am, siyang i-demo para mas makita po ninyo kung paano po ito. Ito, Ma'am, na personal inflation calculator. For example, dito sa source aid, i-determine nyo lang po kung saan ang location nyo. You are sa Sorsogon po, yan, Sorsogon. Tapos, pwede kayo, Ma'am, dyan mag-input ng amount in a month kung ilan ang nagagastos nyo. Tapos, pwedeng detailed, pwedeng in percent ng budget ninyo. And then, dyan po. So, for example, dito lang tayo sa general. So, halimbawa, sa food, in a month, nagagastos ka ng pera, 10,000. Example lang. So, lagyan natin ng 10,000. Sa alcoholic beverages and tobacco, kung hindi ka naman naninigarilyo, hindi ka naman umiinom, then pwedeng 0. Sa clothing and footwear, kung mahilig ka mag-Shopee, nagbanggit pa talaga ako ng brand. Kung mahilig ka mag-online shopping, so say for example, 1,000 per month. And then sa housing, water, electricity, gas, and other fuel. So yan po, example, nagre-renta ka ng bahay, nagbabayad ka ng kuryente, tubig, other fuels, so LPG, pwede po. So pwede dyan. So halimbawa, 5,000. Sa household furnishings, equipment, and routine household maintenance. So example, candles, match, home appliances, kitchen utensils. So kung bira ka naman bumili nito, for example, 1,000. Yung mga sponge, na paghuhugas. Sa health, so kung halimbawa may maintenance ka, say 5,000. Sa transport, gas, pamasahe, delivery fee, ready-to-eat food, yan po ang, so
ito po nga ang tinitingnan natin kasi medyo tumataas ang gastusin dito sa mga delivery charges kasi ito na yung bagong normal. So, example sa transport, sabihin natin 6,000. Ito, information and communication, internet, cellphone, mobile phone load. So, ito ang medyo 1,500 plus another 1,000, 3,000. Example lang po. Kung wala ka naman na recreation, sports, and culture, okay lang. Kung wala ka naman ng pinagpapaaral o kung may estudyante ka, syempre mas dadagdag pa po yung ano mo. Kung restaurant accommodation services, so home accommodation, hotel accommodation, take-away food, meals. So, halimbawa, bumibili ka na po ng pagkain sa labas na luto na. So, example, 3,000 a month. Tapos itong mga withdrawal fee, money transfer, so halimbawa, lagyan ko lang siya ng 200. Tapos itong personal care, social protection, miscellaneous goods and services, yung mga shampoo, sabong panlaba, yes, pag-aalaga sa sarili, ilan ang budget dyan? Say, 3,000 din. Okay, so pag kinalculate mo po siya, ma'am, so far, okay, paki-calculate na lang po kung kaya. So makikita po dyan yung ano natin, yung data, in which case, may analysis din po siya, ma'am, na kung ano yung ano. Sige, malaki lang ata kasi yung screen kaya hindi natin nakikita yung ano. Magkano ba ano ba yung inflation rate niya? Personal inflation. Tandaan lang po natin na yung inflation na ito ay nakabase po sa 2018 na prices. So, as of your personal, as of July 2026 na inflation rate is 6.8%, wherein yung consumer price index daw ay nasa 133.2. So, yan po yung comparison niya with all other data from data ng inflation ng region, ng Philippines, and sa province. So, punta tayo sa contribution para makita natin kung anong percentage ang malaki ang contribution. So, dito po makikita natin na for all items, ang mataas ang contribution is the housing, tama? Dito na lang. Sa Sorsogon inflation rate, using the 7.4%, ang malaki ang gastos mo sa housing, water, electricity, gas, and other fuels. Kung nagre-renta o kung halimbawa ganun po. Sunod yung food and non-alcoholic beverages and then transport. Yan po yung may mga malaki ang contribution sa inflation ninyo. And then sa analysis naman, kung titingnan natin, so you live in Sorsogon, located in Region 5. Your computed consumer price index is 133.2. It means that the average price of your commonly purchased goods and services have increased by 33.2% compared with their average price in 2018. So your personal inflation rate of 6.8% is lower than the inflation rate of the average household in Sorsogon, which is 7.4. This means that you are less affected by the price increase in Sorsogon compared with the average household in the area. Kasi nga po, marami tayong items doon na wala naman na entry, so hindi ka naman gumagastos doon, kaya less affected ka. And your personal inflation rate is 6.8, lower din daw po sa Region 5 na 7.4. And your personal inflation rate daw is mas mataas ng konti sa Philippines na 6.2%. Now, you are more affected by the price increases in the country compared with the average household. So, yan po, ma'am, at least makita niyo yung personal inflation. Oo. So, pwede po yan, ma'am, i-share and magamit kung just to be more aware kung paano natin matulungan tayo paano natin mas i-budget ang pera at mas maayos yung personal inflation. Kasi baka, ma'am, yung halimbawa, lifestyle inflation, baka through the years, mataas na po yung sa delivery charges ninyo because nasanay na kayo sa mga pa-deliver ng pagkain or dun sa mga online shopping. So makikita nyo po, ma'am, na ito yun nakaka-affect din yun, ma'am, sa spending behavior ninyo.
ayoko na sanang humawak ng microphone, ma'am. Kaya lang, with the presentation that you made, una, I would like to appreciate ang ganda ng ganyang klase ng ninyo na ginawa ninyo, dahil ako personally, I could analyze kung saan ako pwedeng medyo mag-control. Oo, saan ako. Although, nabother lang ako, ma'am, because our baseline is 2018. Na kung titingnan natin, ang piso noon ay piso. Yes, At ma'am. kung ang pagbabasehan natin ay ang current na yung purchasing power, ay masyadong napakalayo. So kung halimbawa, mangungutang na ako ng 30 pesos para mapunuan ko yung 100 pesos, so medyo malayo ang gap. Yes, ma'am. Tama. Opo. So ito yung siguro titingnan din na when we make the computation, when we make the entries, siguro ma-consider yung yung 2018 versus the current na 2016. Kasi malayo talaga, ma'am. For me, malayo siya sa purchasing power ko noon at ang purchasing power ngayon. Ma'am, gusto ko lang itanong, yung sino nga ba yung nagtatakda ng inflation rate? I mean, do we have a parang sort of ceiling na masasabi nating alarming ang inflation rate na ito dahil lumampas ka sa ganitong target? Meron ba tayong mga target na dapat hanggang ganito lang ang inflation rate ng isang probinsya, tapos pag lumampas ka dyan, there is something na we have to do about it? Or pag halimbawa hindi mo yun naabot, well, kalma lang tayong lahat dahil hindi ka apektado. Oo, ma'am. Ang according, ma'am, sa BSP, ang pinaka-ideal na target is nasa 2 to 4%. Kumbaga, ma'am, inflation rate, monthly sana na kung pwede natin ma-target. Kaya lang, syempre, ma'am, sa nangyayari ngayon, tapos nga, ma'am, tama, ma'am, yung observation ninyo na malayo na yung base year, which is the 2018 pa, Supposedly, ma'am, may rebasing sanang mangyayari pag every time nagkakandak tayo ng family income and expenditure. So, after nung 2018 ay magre-rebase sana nung 2023. Kaya lang po, hindi yun naituloy because dahil nga kakatapos lang ng pandemic noon, kaya hindi pa po siyang magandang time or year para maging base year for the new base year for the computation ng inflation rate. So, the PSA is now working na sana daw po makapag-rebase sa 2025. So, para po mas, kailangan naman po sana talaga mag-rebase every 5 years. Kaya lang dahil nagka-pandemic, and then with all other na mga, mga nangyari, intervening and mga, sitwasyon, hindi po ma'am nakapag-rebase. So, hopefully, maituloy daw po yung sa 2025 base year. So, yun lang talaga ma'am, ang nitong ganitong, na-develop po ito ng central office, na kaya lang talaga ma'am 2018 pa talaga ang base year. So kung makikita mo ma'am nasa 1.33 kumbaga po yung yung tinaas na talaga ng presyo in comparison doon sa 2018 na mga price movement. Ayan, okay po ma'am. So thank you very much. I-reserve naman namin yung ibang tanong namin para sa next na press con. Ayan, thank you po. May mga tanong pa po ba? Kung wala na po, bago tayo tuluyang magtapos, inaanyayaan namin ang ating mga resource speakers na ihayag ang mga updates o announcements kung mayroon man mula sa kani-kanilang mga ahensya upang ipaalam ito sa publiko. May announcements po ba tayo mga sir? Nasabi na daw po, ayan po. Dahil po doon sa puntong ito, nais naming ipaabot ang taos-pusong pasasalamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at walang sawang suporta sa mga produkto at serbisyo ng Philippine Statistics Authority. Muli, maraming salamat sa paglahok at magandang hapon sa inyong lahat.